Sinusumbong ako sa mga iba nagtitinda. Bakit? Nakakainis daw ako. Bakit? Kasi yung mga mamimili daw, pupunta sa palengke, bibili ng isda, pag uwi manok ang dala. Nabebentahan mo. Nabebentahan ko. Anong ginagamit mo? Ito. Sa palengke kasi. Anything goes eh. Anything goes sa palengke. Sa palengke talaga hindi ka magugutom basta masipag ka. Totoo. Basta madiskarte ka. Kahit ano pwede mo ibenta. Maraming salamat sa mga bully ko. Bakit? Kasi kung hindi ako nabully dati, baka hindi ko kaya yung mga basher. Sabi sa akin ng varsity na yun, ano, pag ganyan ako kataba, papakamatay na lang ako. Hindi ka pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa pagsubok para paglaruan ka ng tadhana. Ito ay ginagamit ng Diyos para ikaw ay palakasin. Ang mga taong nasaktan ay nanakit ng kapwa. Hurting people hurt other people. Yes. Una sa lahat, ang credit card ay hindi libreng pera. Mukha siyang ganon. Mukha siyang ganon lalo kapag bata ka. Mukha siyang libreng pera, pero hindi talaga. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin para tapusin yung utang mo sa credit card. Ang utang, ano yan, tool for success din yan. Tool for financial success din yan. If used properly. Tama. If used properly, pwede nating gamitin yung mga inaalok na bagay ng buhay ng libre sa atin. Totoo. Para buuin yung pangarap mo. Hindi dahil mas lumaki yung sahod mo, mas lalaki na yung ipon mo. Ako, experience mo. Totoo yun eh. Sinabi mo eh. Weird nga eh. Di ba? Mga kaiponaryo. Nung maliit ang kita, napagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. Okay mga kaiponaryos, sa araw na ito kung gusto nyo talagang guminhawa ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi, joke lang po. Gusto mo talagang guminhawa at maging masaya at maging malusog at talagang mabusog ang iyong tiyan. Nako, kailangan panoorin nyo itong episode na ito dahil sa episode na ito, may makakasama tayong Lodi na talagang nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kabusugan, hindi lang sa tiyan sa araw na ito, pati kaalaman. Let us welcome to our show, no other than, syempre, ang ninong ng bayan, si Ninong Rai! Thank you, thank you. Sir Tsugi, thanks for having me here. Ay, grabe naman. Napakaganda dito, napakaliwalas. At higit sa lahat, hindi mabaho tulad ng bahay namin. Uy, grabe naman ah. Actually, hindi pala yung bahay mabaho, yung mga kasama. Anyway. Oo, pag speaking of mabaho talagang nanggaling din tayo sa mga ika nga hindi ka nais-nais na lugar nung bata tayo. Pero gusto namin malaman, Ninong Rai, especially sa mga kaiponaryo. I'm sure marami na rin siguro mga kaiponaryo na follower din ni Ninong Rai. Para makita nga natin kung sino mga kaiponaryo na follower, pakitype na lang sa comment section. Oo, Ninong Rai. Para malaman ko na follower kay Ninong Rai. Okay, Ninong Rai, paano ba nagsimula si Ninong Rai? Yan. Paano nagsimula si Ninong Rai? Ninong Rai bilang content creator ay nabuo lang nitong pandemic lang talaga. Sa kalagitnaan ng pandemic. Tulad lang lahat ng tao, talagang diyanig ang mundo natin ng pandemic. Noong panahon na yon, ako ay nagtitinda sa palengke. Yes, yun ang family business namin. Okay. Manok. Itinda kami ng manok. So pag pumunta kayo sa Hulong Duhat Market sa Malabon, kahit ipagtanong nyo ngayon si Mang Steve, alam na alam yon. Kasi namatay si Papa noong 2019. Oh. Yes. Bago mamatay si Papa, nag-resign ako December 2018 sa restaurant bilang head chef. Ayoko na. Wala mangyayari dito. Ayoko na talaga. Tapos, 1 month later, December ako nag-resign, January 2019, namatay si Papa. So, para bang sinakto. Alam mo yun? So, kailangan na mag-handle doon sa Family business. sa palengke. So, ako yung So, parang hindi ko ma-imagine si Ninong Rai nakadamit na gano'n. Labas yung dibdib. Tapos nagkakat ng manok. Hindi, taga-sukli lang ako. Taga-sukli, tsaka taga-tawag ng tindera. Okay. Ay, eto maniwala ka. Nagsusumbong yung isang tindera ng manok doon sa akin. Na? Hindi sa akin, sinusumbong ako sa mga iba nagtitinda. Bakit? Nakakainis daw ako. Bakit? Kasi yung mga mamimili daw, pupunta sa palengke, bibili ng isda, pag uwi manok ang dala. Nabebentahan mo. Nabebentahan ko. Anong ginagamit mo? Ito. Hindi, ano lang talaga. Like, maano ko Ma-PR ka? Ma-PR ako. Medyo madaldal ako. Tsaka siguro nakatulong din yung bagong mukha ako doon. Okay. Bagong mukha, tsaka bata. Kasi karamihan nagtitinda doon. Siyempre, matagal na doon. So ako, bagong mukha. Tapos, pwesto ni Steve dati to. Ayo, anak mo ako ni Steve. Ay, ang gwapo-gwapo mo naman. Ganon. So, ang ginagawa ko noon, simple lang.
Manok, alam nilang nandyan ang manok. Andyan yan, simple yan. Manok, baboy, isda, andyan lagi yan. Pero ang hindi nila alam kung anong lulutuin nila sa manok, andyan na yung mga pangkaraniwan eh. Kunyari, no, nadaan lang. Kunyari, medyo mabagal ka, dadaan sa pwesto namin. Naku, mapapabili kita 2 kilo. Mabagal ka, dumadaan, sabihin ko. Parang sarap magsilampalukan ngayon, no? Na, yung gaganda ng hita namin, no? Ganon. Ulam muna. Bentahan mo siya ng may dahilan na parang masarap maggisantis ngayon, ganyan, ganto. O kaya, kapag, hindi naman ako nanunulot ng kunyari, customer. Katabi namin isda ni. Okay. Isda na. Pero kapag tumingin sa isda, tapos ayaw, tapos tumingin ka sa amin, ayari ka na. Ganon. So, mapiar ako. So, feeling ko naman kahit di ako nagtataga ng manok, maganda rin naman yun na ambag. Hindi lang naman ako basta nagsukulila. Okay. So, pero magbalik tanaw tayo. Sige, nung nagbebenta ka ng manok. Balik tanaw tayo nung bata ka pa. Yan. Oo, di ba? Ano naman yung buhay ni Ninong Ray nung nagsisimula nung bata pa? Nung mga panahon na yun, pag kinasal ang 2 tao, may regalo yan mula sa lolo't lola eh. Panimula. Sa kaso ni Papa, ang binigay sa kanya, isang maliit na lupa. Oh. Oo. Maliit lang. As in, hindi siya malaki. Maliit lang talaga. Tapos hati pa sila ni tita doon. Kasi bigay ng lola yon. So, yung parang regalo ng kasal. I think, kung di ako nagkakamali, para makapagsimula sila ng buhay. Si Mama, sila talaga yung nagtitinda ng manok. Si Papa ay, doon sa side ng lola ko, baboy naman ang tinitinda niyan. Tapos, nung una sila, kinukwento pa nila dati, ewan ko kung paano nangyari, tutulog pa daw sila sa ilalim ng lamesa sa palengke. Ang bango nun. Oh. So, humble beginnings talaga. Okay. Hanggang dumating yung point na nanghiram ata si Papa ng 700 pesos ata. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, para makapagkatay ng manok at magtinda sa palengke. Okay. Oo. So, nagkatay sila ng manok. Ano ba naman ang kailangan mo kapag nagkatay ka ng manok? May kaldero lang naman yon na may kumukulong tubig, di ba? Tama. Tsaka kagustuhan. Parang umano na lang kay Papa na sige magtinda tayo ng manok. Pero nagtinda pa sila ng kung ano-ano. May pusit-pusit pa. Palengke talaga. Sa palengke kasi. Anything goes eh. Anything goes sa palengke. Sa palengke talaga hindi ka magugutom basta masipag ka. Totoo. Basta madiskarte ka. Kahit ano pwede mo ibenta. Diyos ko, yung mga bulok nga na saging, nahihingin mo na lang doon sa sagingan sa loob. Oo. Pag nilabas mo yan, mabebenta mo pa yan eh. Totoo. Lahat mabebenta mo sa palengke. Kasi kailangan natin maunawaan, mga kapatid, no? Pag ang tao pumupunta sa palengke, ready yan bumili. Yes. Di ba? Hindi naman mamamasyal lang yan Tama. Pa ako pupunta ng palengke, mamasyal. Sa bolo ko mamamasyal. Tama yun. Oo. So yun, eventually, titry nga nila yung manuka, nagkatay sila. And sabi ni Papa, naisoli niya yung 700 nang hindi niya nagagastos. Kasi, ganito kasi sistema dyan. Pagdating ng manok, hindi mo pa naman agad babayaran yan. Tama. Bukas pa yan. So, nabenta niya na sa palengke yun, may pera na siya agad. So, yung 700 o kung magkano man yun, naisoli niya. Galing. Tapos nagtuloy-tuloy na. Wow. Nagtuloy-tuloy na. Hindi naman kami saksakan ng yaman or what. Maganda buhay namin. Napag-aral kami sa magandang eskwelahan. Ang taba-taba ko. So, ibig sabihin, lagi may pagkain sa bahay. Alam mo yun, si Papa lalo, hindi pumapayag ng walang pagkain sa lamesa kasi naranasan nila na walang pagkain. So, si Papa, kahit mapanis yung pagkain sa lamesa, di ba? Basta may pagkain sa lamesa. Ilan kayo ka magkakapatid? 3. Oo. Yan. Ito ang bunso, kahit mas malaki sa akin. Okay. Tapos yung isa babae gitna. Yun. May Chinese blood ba kayo? Wala. Ba't kayo singkit? Yun. Ang kwento sa akin sa mother side ng galing to, na yung great-great-grand lola ko daw, nagkaroon ng asawang Hapon ng World War II. Kwento lang naman yon. I mean, walang paraan para namin yun. Alam mo, pwede yung kumuha ng mga yung testing kits, yung malaman mo yung DNA. Gawin nga natin yun, pre, para malaman kung gaano ka totoo. Baka naman kasi sobrang taba ko lang, nabanat lang yung Hindi ko alam Hindi ko alam. So, in other words, nung kayo ay laking palengke na rin kayo. Yes, oo naman. Ilang taong ka pinasok sa palengke? Nung naalala mo pa ba? Ganito, ang pwesto kasi namin, or yung palengke namin itself, mga 3 minutes walk lang mula sa bahay. Mga ganun, alam mo, malapit lang talaga, pre, di ba? May shortcut. Likod ng palengke, halos yung bahay po namin. So, technically, hindi man kami tumatao sa palengke kasi masikip sa palengke, di ba? Ano kami, pagka nagutom kami, pupunta kami sa palengke, ganun siya kalapit. Siguro, mula nung naglalakad na ako, nakakapunta na ako sa palengke. Lahat kami. Naglalaro kayo sa palengke? Hindi. Maputik sa palengke. Ang laro namin sa harap, sa kalsada. Oo. So in other words, medyo nakaka-LL na rin kayo nung lumalaki ka? Yes, I'd have to say na nakaluwag-luwag na rin talaga. Kasi makikita mo yan sa
tulad nung ikaw, makikita mo yun sa mga kaklas, sa mga kasama mo. And aware naman ako doon sa fact na yun na medyo mas sinwerte kami kaysa sa iba. Kaya ganun, masipag kasi parents ko talaga. So, ano isang money lesson na itinuro sa'yo ng mga magulang mo na hanggang ngayon di mo makalimutan? Isa laging sabi sa akin ni Papa to, ang pera nasa palengke. Sinabi niya talaga sa akin yan. And mas nag-make sense lang sa akin yan ngayon nung sinabi mo kanina na lahat ng tao pumunta sa palengke nandun para gumastos. Tama. Para bumili. Geared sila na maglabas ng pera kasi yun yung point kung bakit ka pupunta sa palengke. Parang sinasabi sa akin ni Papa no, magtinda rin kayo kasi nakapag-provide naman ako ng magandang buhay sa inyo. Bakit hindi nyo sundan tong bagay na to? Sure to. Walang talo dito. Parang ganun yung sinasabi ni Papa. Pero... Kayo, ano yung perception mo? Wala akong problema dun sa bagay na yun. Sadyang mas nananaigla yung kagustuhan kong magluto. At kasalanan niya rin naman yun eh. Siya naman yung dahilan kung ba't ako nahilig magluto talaga eh. Diba? Bakit? Hindi, siya talaga yung nagluluto sa bahay. Sa pagkaraniwang bahay, nanay nagluluto. Siya. Sa amin, tata. Siya yung original Ninong Ray. Siya ang original. Ano siya? Lolo Ray siya. Lolo Steve. Fiesta pag magluto yun. Kasi bukod sa amin, meron din kaming mga tauhan ng manukan. Siyempre marami yung mga yun. So marami talagang magluto. Di sa masarap magluto tatay ko talaga. As in, lalaitin niya nga lang yung luto mo. Pero yun ay dahil masarap siya magluto. Sige, nung tanungin naman kita, syempre nung nag-elementarya ka, nung nag-aaral ka, was there any time na, yun nga, parang na hindi mo makalimutan na napagsabihan ka or nabully ka or naalala mo yun? Buong buhay ko naman. Ito, like ko sinasabi, bullied ako. Bullied ako kasi mataba ako. Ever since ba? Oo, ever since. Hindi ka talaga pumayat? Hindi talaga. Pero itong lintik na to, nakita mo yan? Oo. Si Alvin, sabi niya, binuli ko daw siya. Hindi kita binuli, pre. Hindi kita binuli. Maling pag-iisip yan. So, ito yung weird dyan eh. Kapag tinatanong ko yung mga kaklase ko noon, yung sila Andrew, sila Paulo, grade 6 daw bully daw ako. Pero, hindi yun yung nangyayari sa utak ko. Sa isip ko, bullied ako. Ano sinasabi sa'yo? Pero kasi ganito yan eh. Ang pambubuli nung may hierarchy yan. Hindi, totoo. Yung mga varsity, yung mga lahat, mga magaganda, pogi, varsity, lahat yan, binubuli, eto susunod. Etong susunod, bubulihin naman tong nandito, di ba? In other words, gantihan lang yan. Gantihan lang yan. Parang ganun. So, siguro sila, na-intimidate sila sa akin kasi, hindi sa halos ganito na height ko nung grade 6 eh. Hindi na ako halos lumaki. Malaki ako. Malaking bata ako. Tapos nagpatuloy ako. Hindi na ako lumaki. Sabi nila, lalaki daw ako. Pero, ganito na ako kalaki halos. So, feeling ko, spike yung mga buhok ko noon. Ay, ano yun? Anong taon yun? 2000? 2001. Oo. 2001. Oo. Spike so, siguro natatakot sila sa akin. Pero hindi ko sila binubuli. Pero binubuli talaga ako. Kasi mataba ako. Kumbaga... Taba ako daw. Pero totoo naman kasi. Ano naging impact sa'yo? Actually, ito sinasabi ko to sa mga interview ko nung dati. Maraming salamat sa mga bully ko. Bakit? Kasi kung hindi ako nabully dati, baka hindi ko kaya yung mga basher. Yun. Kasi kung sanay ka nang may laging nasasabi yung tao tungkol sa itsura at ginagawa mo, parehas na lang yan eh. Kahit sino pa magsabi niyan eh. Kung tutuusin yung mga bully ko nung elementary, high school, harap-harapan din ang sasabihin sa'yo. Oo, matapang eh. Matapang. Itong mga basher, wala pang profile picture minsan, troll account pa. So kung yun, kinaya ko, walang-wala sa akin to. Totoo yan. Sa totoo lang napakaraming, halos lahat ng tao kayang mag-succeed sa social media. Nagkakatalo na lang to kung hanggang saan mo kayang tanggapin yung mga sinasabi ng mga taong hindi ka naman kilala. Oh, guys, ito lang para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon. Kung kayo ay nabully, di ba? Nung kayo ay bata pa, nasa eskwela, or ngayon, kahit nasa opisina, type bully sa comment section. At yun nga, sinabi mo, ginamit mo tong pagka-bully mo, di ba? As an inspiration. Totoo ba yan ba yung ginawa mo? Totoo. Noong una nahihirapan ako. Bago social media. Alam mo, lahat tayo nag-Facebook bago tayo maging content creator. And wala magko-comment ng hindi maganda sa'yo kasi lahat yan friends mo. Ay, oo nga. Diba? Pero kapag nag-content creator ka na, mga hindi ka nakilala kung ano na sinasabi niyan. Ano yung pinakamatindi na sinabi sa'yo na hindi mo Ito matindi, pero nakakatawa din. Death threat. Pinost ko pa to eh. Sabi niya sa akin, ano yung sabi sa akin? Huwag kang makapunta-punta dito sa Bicol. Hanggang dyan ka lang sa boundary lang ito, babariling kita. Kasi hindi ganyan magluto ng Bicol Express. Yung dahil lang doon, grabe. So ano mo nakakatawa doon? Nakakatawa na hindi nagmamatch yung threat niya doon sa apparently ginawa ko para ma-disturb yung emotional stability niya. Alam mo yon, medyo tagilid ko. Ano kaya to? Ano kaya pinagdadaanan nito? Hindi match eh.
Hindi talaga much. So, nakakatawa siya para sa akin. Hindi naman ako natakot talaga nun. Mas natawa ako kasi sobrang tawa ko, pinost ko pa ata yung... meron kasing isang moment. Naiipon kasi yan. Pag nagbabasa-basa ka ng comment na hindi maganda, naiipon yan. Parang unti-unti, parang pagkamot yan sa ano. Pagkamot yan sa kagat ng lamok. Okay. Masarap yan. Oo. Masarap yan, Makate. Masarap yan sa una. Pero eventually, pag ginawa mo, hahapdi na nga hapdi Papaltos yan. na yun. Papaltos siya. Tapos yung sugat na yan, matagal gumaling yan. Some beses, medyo hindi maganda yung lagay ko doon. May nag-PM sa akin. Generic lang. Generic na pambabasa. Pero siguro punong-puno ako nung araw na yun. Nabwisit ako. Pinatulan mo. Hindi ko pinatulan. Muntik na. Oo. Nagta-type na ako sa isip ko eh. Nagta-type na ako eh. Oo, nagta-type na ako sa isip ko. Pero naalala ko may sinabi sa akin yung kaklase ko. Na yun ang hindi ko talaga makalimutan. After to ng PE, grade 6 kami. Okay. Nagbibihis yung mga lalaki sa classroom. Bihis kami, so hubad, sando lang. Sabi sa akin ng varsity na yun. Ano, pag ganyan ako kataba, papakamatay na lang ako. Sinabi niya sa akin yun. And hindi ko talaga nakalimutan yung bagay na yun. Naalala ko yun, sabi ko, grabe ganito na pala ako kataba. Sige, mula ngayon, sa bahay na lang ako kakain. Hindi na ako gagasto sa school. Tapos, magkakaroon pa ako ng pera. Hindi ko rin nagawa kasi pag nakita ko ng pagkain, binibili ko pa rin eh. Alam mo yun. Pero, ang tinutukoy ko, malaki epekto sa akin nun. Nung sinabi niya na yun. Noon, yung sinabi niya na yun ay masakit, pero magaling ang Diyos eh. Pinakita niya sa akin na may benefit pala yung bagay. Nagamit ko siya ngayong paglaki ko at iba na yung bagay na hinaharap ko. Pero yung, Paano mo nagamit? ayun nga, na may mas lalala pa ba sa sinabi sa akin? Parang wala na eh. At again, sinabi niya sa akin yun ng harap-harapan. Ito sinasabi lang ng account na walang mukha. Tama. So walang kwenta to. Kung ito kinaya ko, wala yung mga yan. Kaya guys, kung ikaw may pinagdadaanan ka sa buhay ngayon, mga pagsubok, hindi ka pinahintulutan ng Diyos na dumaan sa pagsubok para paglaruan ka ng tadhana. Tama. Ito ay ginagamit ng Diyos para ikaw ay palakasin. Kaya ang importante, kung ikaw ay may pinagdadaanan yan, lakasan mo yung loob mo, labanan mo, at ang pinakamagandang siguro, no, sabihin na natin, paghihigante, is patunayan natin, di ba, na kaya natin malagpasan. At tayo, alam mo, I can see right now yung mga bumubuli sa'yo dati, na parang, hanggang ngayon siguro hindi pa rin maniniwala, pero, di ba, Ninong Ray? Kung meron akong napatunayan na isang bagay, ito yung mga bully mo dati, di sila aware sa ginawa nila sa'yo. Di nila alam na nasaktan ka nila. Kasi yung mga bully ko dati, nagme-message sa akin ngayon na parang wala silang ginawa dati. Hindi yun dahil makapal ang mukha nila. Hindi yun. Clueless sila. Clueless sila. Hindi nila alam na ganun yung naging epekto ng mga sinabi nila sa tao. At malamang yung mismong sinabi nila, hindi na nila maalala yun. Totoo. Bakit magkakaroon ng space sa isip nila yun? Hindi naman relevant sa kanila yung bagay na yun. Yeah. Sinabi lang nila yun dahil, wala lang, siguro kaya nila or baka sila mismo may problema sa bahay. Alam mo yun, maraming dahilan kung bakit minang mga bata eh. 'Di ba? Pero yun, talagang siguro kung ikaw nabully, no? Tapos nandiyan pa sa paligid mo yung mga bumuli sa'yo. Malamang sa malamang di nila naaalala yung pinakamasakit na ginawa nila sa'yo. Hindi na talaga. At saka, ito yung naunawaan ko. Kung may mga taong nagsabi sa'yo ng mga masasakit, tatandaan niyo to. Ang mga taong nasaktan ay nanakit ng kapwa. Hurting people hurt other people. Yes. Kasi, kunyari, ako sa buong tanan ko sa paggagawa ng mga content, ni minsan hindi ako gumawa ng content na laban sa isang creator. Hindi ko nature yun eh. Yes. Di Tama ba? yun. Ikaw rin, hindi rin kita nakakitaan ng ganun eh. Hindi, wala naman akong kalaban. Oo. Wala akong kalaban. Lahat ng nasa food scene, tropa ko lahat yan. So ngayon, mapunta naman tayo sa larangan naman ng pagkakakitaan. Yan. Siyempre, nung umpisa, magkano ang sweldo ng Ninong Ray nung nag-umpisa? 500 pesos a day, walang overtime. Ang panahon na yun, ang minimum wage ay 530 o 560. 537, 537. Yung minimum wage nung panahon na yun at ang sahod ko ay below minimum wage, pagiging head chef. Head chef. Head chef. Grabe. Napagkakasya mo yun? Hindi. Siyempre, hindi. Yossi pa lang tsaka alak, di nakakasya yun. Tapos, bigyan kita ng maganda. Paano ko na pagkakasya to? Compute natin. 500 pesos a day, 6 days a week. Magaling ka sa math, sir. 3,000. 3,000, di ba? 6 times 6, tama? Sa times 4. 12,000. 12,000. Yun ang sahod ko. Oo. 12,000 pesos. Okay. Ilabas na natin yung alak at Yossi. Kasi pwede kong kalimutan yun eh. Panahon na yun. Pero ang totoo niyan, ang Yossi ko... 200 a day. Mga ganun, 200 a day. Alak, siguro ilagay mong... Di man ako araw-araw umiinom nun. Pero lagay mo na rin on average 100 a day. Mawiwindang utak mo dito. May sakit ako. Ano sakit? Hindi, bata pa lang may diabetes na. Nagme-maintenance ka na nun? Maintenance. Ang gamot ko nun ay 7,000 pesos a month. Paano magkakasya? Ito pa.
Wala naman akong gasto sa pagkain, bahay kasi nakikita na pa ako sa amin noon, ganyan. Tapos may utang akong malaki sa credit card na ang minimum payment ko ay anywhere from 16 to 18,000. So lagay natin sa 16,000 na lang. Eh, walang matitira talaga sa sweldo. Malupit doon, saan ko kinukuha yun? Hindi ko rin alam. Ha? Paano? Ano ginagawa mo diskarte? Siguro ganito, yung yosi at ala kasi, nauutang ko yan sa resto. Kasi binibenta rin namin yan doon. So, nauutang ko siya. Nauutang ko siya na nababayaran din naman. Ngayon, yung sa pag pumasok yung pera ko, diretso agad sa credit card yan. Ngayon, yung pang gas ng motor ko, halimbawa, saan ko nga ba kinukuha? Hindi ko na alam eh. Pero negative akong malala. Pero regardless, hindi ka makakawala sa ganon. Hindi ka makaka-asenso sa ganon, di ba? Kaya legit to, kung hindi dahil sa inyo ngayon, kung walang Ninong Ray, hindi ako nakaahon doon sa utang na yun. Pero eto, nung kumikita na ako sa social media, may unang pumasok, $3 ata eh. Okay. Di pa parang pwede i-withdraw, $100 yung pwede Tama, mo minimum tama. na i-withdraw eh. Eto na ako, nakikita doon. Yung sumunod na pumasok, pwede na ako dito ah. Tapos sumunod, mas malaki. So, kumikita na ng maayos. Sabi ko, pwede na pang araw-araw to ah. June ba o July ako nagsimula nung taon na yun? December, sabi ko nun, Lord ko, nagsisimula ako, Lord ko magtutuloy-tuloy ito. Kahit sapat lang pambayad ng utang. Tama. Kasi sabi ko talaga sa sarili ko noon, kung ako mawawalan ng utang, kahit pasahurin ako ng minimum wage for the next 20 years, kaya kong umangat. Kasi alam ko na yung skills ko ay monetizable. Kaya pagkakitaan nyo, alam kong kaya ko, pero hindi na talaga ako makakilos kasi hanggang kilay yung lunod ko sa utang. Hindi talaga. Pagdating ng December, may pambayad na ako ng utang. Kaya ko ng bayaran. Oh. Higit pa. Okay. Higit pa. Kaso, meron na akong 2 empleyado nun. Si Ian tsaka si Jerome. Pwede ko nang bayaran yung utang ko ngayon. Or pwede akong magpasalamat dito sa 2 taong kasama. Kasi siguro naman pagdating ng January may papasok pa rin pera. Siguro naman, hindi naman dito matatapos. So siguro kailangan kong i-ensure na itong mga taong to, makakasama ako ng matagal. Ginawa ko, pinagbibili ko sila, dalawa sila, binili ko sila ng Vespa. Kahit hindi pa bayad yung utang ko. Kasi ang inisip ko, mahihirapan ako nung panahon na yon kung umalis tong 2 to. So ensure ko muna na dito sila sa akin. At alam ko naman na hindi naman to matatapos pagpasok ng January. Pero may takot ka eh. Kahit walang rason, alam mo walang rason para matapos siya. Hala, paano kung ganito? Paano kung ganyan? Baka pagsisihan ko na binili ko sila ng pagkamahal-mahal na motor. Awa ng Diyos, hindi naman. Dito pa naman sila ngayon. And the following, siguro February ata yun. Or March. Nabayaran mo na. Nabayaran ko na ng buo. Sige, ito yung kailangan natin siguro pag-aralan mabuti. Ano yung unang leksyon na naturo sa iyo dahil nga sa irresponsableng paggamit ng credit card? Una sa lahat, ang credit card ay hindi libreng pera. Mukha siyang ganon. Mukha siyang ganon lalo kapag bata ka. Mukha siyang libreng pera, pero hindi talaga. Ang minimum payment ay minimum payment lang yan para hindi siya mag-interest. Pero nag-i-interest pa rin talaga siya. Pag nag-minimum payment ka. Pag minimum payment lang binabayaran mo, hindi lumilit yung utang mo. Tama. Lumolobo pa rin yan. Lumolobo pa rin yan. Learn that the hard way. Learn that the hard way. At siguro ganito, kapag nagkaroon ka ng utang sa credit card at dumating yung unang buwan na hindi mo na siya kayang bayaran, matakot ka. Kasi masihirap lang yan next month, masihirap lang uli yan ng doble next month. So palagay ko ganito, kapal na mukha mo nakautang ka ni sa bangko nga lang. Pero meron ka nang kakayahang mangutang. Feeling ko ganito kung gawin mo lahat ng kaya mong gawin para tapusin yung utang mo sa credit card. Tama. Kung kailangan mong mangutang sa nanay mo, gawin mo. Kung kailangan mong mangutang sa tropa mo, pag kunyari may utang kang 20 mil, halimbawa, utangan mo yung mga yan. Basta make sure lang na meron kang intent na magbayad kasi yung mga utang sa tropa, wala namang interest yan. Sa akin, wag tayong mangutang. Pero kung, alam mo naman to, sir, ang utang, ano yan, tool for success din yan. Tool for financial success din yan. If used properly. Tama. If used properly. Ako, hindi ko pinopromote ng pangungutang pero mas lalo kayong wag mangutang sa credit card. Parang ano yan evil and lesser evil. Yeah. Pareha silang hindi maganda, pero minsan talaga, anong gagawin mo? Magsasaksa o magbabaril. Diba? Pili ka na lang dun sa dalawa. Alam mo, Ninong Ray, ito lang sensitive tong topic na ito. Oo. Lalo na kasi may mga iba ang ginagawa, sanla ATM. Sinasanla ang ATM para mangutang. Payroll ba to? Yung payroll na ATM nila? Oo. Sinasanla nila. Tapos may iba ngayon, lending app na, matindi na ngayon. Ninong Ray. Eto lang, ang dami na kasi, ang dali-dali umutang ngayon. Madaling umutang ngayon. Pero para sa akin, hindi ka mangungutang kung hindi mo, halimbawa wala akong ibang maisip na dahilan para umutang.
Unless na talaga life and death yung situation. Or, alam mo na lolobo yung utang mo. Pero eto, maging totoo tayo dito. Kapag ikaw ay nagkaroon ng utang na 20 mil sa credit card, halimbawa, tapos nakita mo yung minimum payment. Uy, 1-2 lang halimbawa 1 to 800 lang Kaya 8 lang Kaya ko to, hindi ako mangungutang. Ganun ang gagawin ng 99% ng tao. Tama. Ganun ang gagawin at doon ka magsisimulang makulong. Doon ka magsisimulang malunod. Ang credit card ay hindi masama. Maraming uses ang credit card. Pero kapag ikaw nagpa-auto, alam mo, kalukuhan yun Utang mo 20 mil, babayaran mo 800 lang. Tama. Kalukuhan yun. Alam mo, hindi totoo yan. Pero nagpa-auto ka. Doon ka magsisimulang masira ngayon. At again, naniniwala ako na kahit sabihin ko sa ito ngayon at nag-autang ka ng 20 mil sa credit card, malamang hindi mo pa rin sundan yung sasabihin ko. Kasi magpapabulag ka pa rin doon sa minimum payment. Tama. Pero sasabihin ko sa'yo, kailangan tapusin mo yun. By hook or by crook, kahit anong paraan, kailangan tapusin mo yan. Pre, kasi pag di ka nakabayad ng unang buwan, sure, second buwan di ka pa rin makakabayad kasi mas malaki na. Naiintindihan ko siya sa mo, sir, yung sa mga utang-utang. Nanggaling ako dyan Ang dami kong problema sa utang. Minsan, parang ang dating, ito kaya ka di daw umutang kasi wala kang pera. Ang hirap tuloy magsalita. Wala akong mangutang kasi wala akong pera. Ikaw marami kang pera kaya di ka mangutang. Ang hirap tuloy magsalita. Ang hirap magsalita. Sensitive nga talaga yung topic pero maniwala ka sa taong nanggaling sa maraming utang. Di masarap mangutang. So ngayon, kaya nga, napakahalaga siguro yung next step, di ba? Ngayon kumikita ka na. Oo. Ang tanong ko kay Ninong Ray ngayon, ikaw ba ay naniniwala sa emergency fund? Oo naman. Oo. Emergency fund. Paliwanag mo muna sa mga kaipunaryo natin anong pagkakaintindi mo sa emergency fund. Yun. Maganda yung pag-asabi mo, ang pagkakaintindi ko sa emergency fund. Kasi hindi mo sa akin pinadefine ng strict definition. Kasi feeling ko lahat ng tao may kanya-kanya definition ng emergency fund. Para sa akin ganito, ang emergency fund ko ay pera kung saan kayang mabuhay ng pamilya ko sa set na time frame. Pagpalagay natin 2 years nang hindi ako magtatrabaho. Yun siya. And kailangan higit lang yun sa sweldo mo times gantong amount ng buwan kasi ang iniisip mo sa mga buwan na wala kang trabaho ay worst case scenario. Ito. Worst case scenario. So, bukod dun sa sweldo mo, kailangan may pang emergency hospitalization ka rin. Medical emergencies. Kasi tulad nga ng napag-usapan natin doon sa vlog ko, nga pala, kung di nyo pa nakikita yung vlog ko, nandun si Sir Chingitan. Panoorin nyo lang. Search nyo lang. Siyempre, pa-plug tayo pag kaya. Maraming pamilya ang sinira ng isang tao lang na nagkasakit. Totoo. Diba? So, yun siya. Naniniwala ako sa emergency fund. Kung wala kang emergency fund, priority mo yan. Priority mong ipunin yan. Guys, ako makikiusap ako sa lahat ng mga nakikinig at nanonood at saka mga tao na sa kwartong ito. Sikapin nyo talaga na magkaroon ng extra. Kasi ito parang ang tawag ko dyan, Ninong Ray, no? At saka mga kaipunaryo, spare tire principle. Spare tire. Diba lahat ng sasakyan may spare tire? Tama. Bakit? Just in case na ma-flat may kapalit. Weird Buti pang sasakyan matalino. Tao. Kasi, diba pag na-flat may kapalit tayo, wala tayong spare Kaya nga, yung parang hindi pa ba sapat na tinuro sa atin na leksyon nung March 2020 nung pandemic. Nung nag-lockdown, tumigil ang mundo. Oo, di ba? Tumigil ang trabaho. Paano kung wala kang pondo? Ano yung pinakamasakit? Sige, go ahead. Hindi ko lang din natin sinasabi na na magkaka-pandemic uli. Oo. Pero minsan yung pandemic, nasa sayo lang Alam mo yun? Minsan ikaw lang hindi makakapagtrabaho. So, kailangan handa ka doon. Ano yung sinasabi nyo kanina? Alam mo yung pinakamasakit, no? Pagka nawalan ka ng trabaho, di ba? Lalo na kung may binabayaran ka motor o sasakyan. Nahatak yun. Hindi, mapipilitan ka mangutang. Pero nung nangutang ka na, bayad ka na. May problema ka ulit. Ang problema mo, paano yung pagkain mo? Mangungutang ka ulit. Yan, Pangalawa na, ito pa, di pa tapos. Wala kang trabaho Wala kang negosyo Mangungutang ka ulit para makapagsimula. So, tatlo. Hindi mo naman pwede utangan pare-parehong tao. Ito pa matindi. Habang ikaw ay nagtatrabaho at kumikita na, saan pupunta yung kinikita mo? Sa utang. Wala kang nahawakang pera. So, pero imagine mo, pag ikaw may emergency fund ka, na kahit na 1 buwan muna o 3 buwan, kaya ka itawid. Isa lang problema mo. Ang problema mo, paano ako makaka-recover? Paano ako makahanap ng trabaho? Hindi mo na problemahin yung mortgage. Hindi mo na problemahin yung gastusin mo. Ang problemahin mo lang, paano ka maka-recover? Tama. Kumaga, imbis na marami kang problema, isa lang. Napopokus mo lahat ng mental energy tsaka physical energy mo para makahanap ng bagong trabaho. Diba? Tama yun. I mean, galing ako sa below minimum wage na kita and baon sa utang. Pero siguro, kung hindi ako baon sa utang, no? Baka sakali kahit sa sahod ko below minimum wage, kaya kong makapag-ipon ng konti. Alam mo bakit? Kasi noong mga panahon na yun, nakakatira pa ako sa amin. Wala akong
akong gastos. Tama. Wala akong gastos. So, I mean, hindi naman ako pinapalayas ng nanay ko. Gusto naman ng nanay ko na nandun ako. So, siguro, pwede nating gamitin yung mga inaalok na bagay ng buhay ng libre sa atin Totoo. para buuin yung pangarap natin. Alam mo, ito lang grabe sinabi ni Nung Raya. Pag nagtatanong kayo mga single na nakikinig at nanonood ngayon, alam mo yung pinaka-best time na makaipon ka? Pag ikaw nakatira ka sa magulang mo. Yes. Iba kasi nagmamadaling umalis. Ay, hindi lang yun. May mga iba, inuubos. Kasi single naman ako, walang iniisip. Tsaka na lang ako mag-iipon pagka magsasarili na ako. Ha? Sir, may kukwento Oo. lang ako. Ito, hindi natin napag-usapan to. Bago ako dumating sa puntong, Umiwalay. hindi, baon ako sa utang. Oo. Alam mo ba, at age 20, anong edad yun? 23? Mga ganon, no? 20, mga 23, 22, 6 digits ang kita ko. Pinasok akong isang negosyo. Ano to? Legal. Ship chandling. Basically, taga-pamalengke ako ng mga barko. Biruin mo, age 22, 23, 100,000 ang kita mo sa isang buwan. Tapos, ang trabaho ko doon, 1 linggo lang sa loob ng isang buwan. Dahil kong pera nun. Tapos, Naubos lahat. bakit? Bata ka eh. Alam mo yun? Wala kang iniintindi. Partida, nakatira pa ako sa nanay ko. Wala akong ginagastos sa kahit ano. Pero alam mo ngayon, iniisip ko, di ko rin alam paano na naubos yung bagay na yun. Like, ako ba dinala yun? Pero the fact is, naubos siya. Kasi wala talaga. Wala akong control. Hindi ako marunong. So, hindi dahil mas lumaki yung sahod mo, mas lalaki na ipon mo. Ako, experience ko Totoo yun sinabi mo Weird nga di ba, mga kaiponaryo? Nung maliit ang kita, napagkakasya minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na, nagkautang pa. Ganon. Ganon na nga. So, talagang ako, feeling ko, hindi ako taong pinakamagaling sa pera. Pero masasabi ko na marami na akong naranasan. Naranasan kong maging tanga sa pera. Tulad nga nung bata pa ako. Naranasan ko rin maging alipin ng utang. Alam mo yun. Tapos ngayon, nandun na ako sa point na, alam mo bang ipapanganak na yung anak ko malapit. Tapos, nandun na kami sa point ng asawa ko kung saan kumpleto na namin yung gamit ng bata. Ganong klaseng financial freedom ang masarap. Alam mo yun. Hindi ko sinasabi saksakan ng dami kong pera. Hindi yun sinasabi ko. Pero na-afford mo lang. Na-afford ko yung enough. Alam mo yung dumating sa point na, wala na ba ibang kailangan pambilin para sa bata? Wala na. Hindi yung dating wala tayong pambili. Oo. Ngayon, naghahanap ka pa ng bibili para sa bata. Wala na. Nabili na natin lahat. Tama na. Sobra-sobra na yung bote. Ilan na yung stroller ng bata. Isa lang naman puwet niyan. Alam mo yun. Tama na. Okay na. Kasi, nabiyayaan ako ng ganitong klaseng opportunity So, feeling ko, nasukat ko na yung buong spectrum. Alam mo yun, nagmula na ako dito, pumunta ka dito. Dito ako dati. Umangat. Bumagsak. Umangat ng konti. Lumagapak. Umangat ulit. Nang higit sa kung ano man yung bagay na pinangarap ko sa sarili. May kasabihan, di ba, Ninong Ray, na yun nga, the more we make the more we spend. At saka, ito rin isa pang kasabihan na natutunan ko, di ba? The bigger you are, the harder you fall. Yes. Kaya ngayon, medyo nakaka-LL ka na Nakaka-LL ka na. Ano yung natutunan mo, di ba, sa dati mong karanasan na para hindi na maulit yung pagkakamali mo? Bago ko sagutin yan, may gusto lang akong sabihin. Hindi ko alam kung paano lalabas paano tatanggapin ng tao itong sasabihin ko. Pero simple lang naman to Baka lang iba-ibagin dating sa iba. Pero we really don't need that much. Totoo. Like, ano ko ba sasabihin? Ang pangit kasi, kaya ako nag-iingat. Kasi ang pangit sabihin ito, kasi magmumukha ako, paano may pera ako, kaya mo nasasabi yan. Totoo. Kaya nag-iingat ako kung paano ko sinasabi itong bagay na to. Pero siguro ang gusto ko lang talaga sabihin, once makuha mo yung enough, magkaroon ka ng bahay, sasakyan na gumagana, pagkain, edukasyon ng mga anak mo. Magastos yun. Mahal lahat yung bagay na yan. Pero once, there will come a point in your money-making journey na sasabihin mo, para saan pa ba yung extra kong kikitain? Ito kasi ay galing sa mindset ng tao. Nagtatrabaho lang para sa sarili. Alam mo, pero nagigets ko naman na yung iba. Talagang gusto ng generational wealth. Naiintindihan ko yan. Pero kunyari, ilitan lang natin yung pananaw natin. Ikaw lang, you really don't need that much. Hindi talaga. Yun yung isa sa mga unang natutunan ko na Makontento. Like, paano ko ba explain to? Sige, hindi ko naman tinatago. Hindi ko naman tinatago sa mga tao na bumibili ako ng mga mamahaling relo. Hindi ko tinatago yan. Pero kung meron akong unang investment na portfolio, yun. Pwede ko ipakita sa iyo ngayon yung appreciation
kahit ba siya luho, Mm. practical yung mga desisyon ko dyan. May mga inaalok na relo sa akin na hindi ko binibili kasi alam kong wala akong kikitain doon. Practical din siya. So, ayoko kasi sabihin na hindi ako maluhong tao tapos nakasuot ako ng ganito. Pero kasi kaya ako talaga binibili to primarily for the investment proposition. So, sa akin, ito you really don't need that much. Na-enjoy ko tong bagay ito. Tulad nito. Tulad yung mga yan, yung mga art pieces mo. Lahat yan na-enjoy mo. Pero I believe may investment proposition din 'yan. Tama. 'Di ba? So tingin ko, gato, kung meron akong matututunan, ayoko sabihin intindihin yung makontento, ay pilitin yung makontento, hindi yun yung gusto ko sabihin. Siguro ang gusto kong sabihin is be realistic about your goals and what you really have. Madaling makontento, madaling maging realistic sa goals mo, pero mas mahirap maging realistic sa kung anong meron ka ngayon. Mahirap 'yon. Surprisingly, mahirap siya. Sige, ikaw na nanonood ngayon. So, isipin mo mabuti, magkano pera mo ngayon? Anong magagawa mo dyan sa pera mo ngayon? At hanggang kailan ka pwedeng mabuhay dyan sa pera mo ngayon kapag tumigil ka magtrabaho ngayon na ngayon? Tama. Maging realistic ka sa sarili mo. Wala makakarinig. Ikaw lang. Kaya bang mabuhay ng 1 buwan? Mas nagiging komplikado yan kapag may pamilya ka. 2 linggo. Doon mo kailangan maging realistic. Ang dali sabihin, hindi, may ipon ako. May ipon akong ganito sa bangko. Pero lagyan mo ng araw hanggang kailan mo magagamit yan. Yung pera na yan. Maging realistic ka. Siguro yun lang. Kasi minsan, overestimate din natin yung dami ng ipon natin. Yun. Na dumating ako dun na parang, ay feeling ko dahil ko ng pera, hindi pa pala. At saka ito lang, may perspective ng dapat tayo Oh. Ang mura at mahal, walang mura at mahal sa mundo. Kumain sa fast food, mura-mahal. Mga 100 pesos. 100 pesos, mura-mura. Oo, mura yan para sa atin, pero para sa isang taong nakatira sa kalsada, mahal yun. Mahal yun. Kumain sa Sofitel, di ba? Mahal. Mahal yun para sa mga taong maliit ang kinikita. Oo. Pero pag kumikita ka ng 1 milyon, 2 milyon, mura yun. Di ba? Gets. Yung pagbili mo ng relo, di ba? Una, pinag-ipunan mo yan. Di mo inutang. Di mo inutang to. Oo. So, in other words, at saka nung binili mo yung relo na yan, in proportion kung magkano kinikita mo. Yes. At saka, ito sinasabi ko. Pag lumabas ako ng authorized dealer, kumita na agad ako. Exactly. Ng halos doble. So, kunyari lang kailanganin ko ng pera. Pag binenta ko to ng mas mababa sa market value, so ang liquid niyan. So, talagang hindi ko minsan pinag-iisipan kasi sure ako. Parang investing din yan. Parang it's such a good deal to pass up. Hindi, totoo yan Parang to cut the long story short, yung pagbili mo ng relo, hindi siya expensive. Kasi it's an investment. Ang ibig sabihin ng investment ganito, it's something that is purchased with an intent to profit or retail at a higher price. Pag mababenta mo siya na mas mataas, it's called an investment. Pero pag binili mo siya na hindi siya tutubo, na wala siyang ganansya at balik, it's not called an investment. Halimbawa, bahay, Ninong Ray. Nako! Investment ba siya o hindi? Eto hindi. Bakit? Hindi naman makikita yan Kasi yung bahay na titirhan mo for the rest of your life, hindi mo naman papaupahan, hindi mo ibibenta, hindi mo pwedeng matawag na investment yan. Alam mo, may nagsabi na sa akin, sir, inuuna po may mga mamahaling relo kaysa sa bahay. Yung relo ko kumikita Yung bahay, hindi. Gagastos pa yan. Ang hirap ipaliwanag, pero totoo okay kasi. lang yan. Kasi depende nga sa kausap mo. Kaya nga kami mga singkit, ito lang mga kaiponaryo, may kadalasan kami nag-uumpisa. Kung kami nag-uumpisa at nagkapera, hindi kami bibili ng bahay. Magtatayo kami ng negosyo. Bakit? Kasi pag nagtayo kami ng negosyo, kunyari, 2 milyon ako, tinayo ko ng negosyo, kikita ko 1 milyon sa taon. Diba? Uupa ko ng bahay ng 20,000 pesos per month. Times 12 months, 240. Kikita ko sa 1 milyon. Babayaran ko yung 240, may 760 pa ako, nakitubo. Patutubuhin ko ng 3 taon yan. So, may 2 milyon na ako. Yes. May 2 milyon na ako na cash, bibiling ko ng bahay yan. Kumpara sa isa, may 2 milyon, anong ginawa ulit? Agad, bumili ng bahay. Nakatipid nga siya ng 240,000 a year, ng 760. Pero after that, wala na. Di ba? Yes. Compared to, tuloy-tuloy pa rin ang kita. Mismo. Again, guys, nasa perspective yan. And the reason why tinanong ko kay Ninong Ray, kasi ang isang taong na nagkamali at hindi natuto sa kanyang pagkakamali, ay siyempre, magkakamali muli. So, yung last part na lang siguro, kanina sa utang yan Yes. Ngayon, tapos nag-mismanage ka, di ba sinabi mo? So ngayon, based on those two, ano yung maipapayo mo na ngayon sa mga taong nakikinig at nanonood kay Ninong Ray? Okay. Magiging ko dito. Bukan natin maging practical. Kasi mahirap talaga mag-ipon.
Aminin natin yan. Lahat tayo gustong makaipon. Pero mahirap talagang mag-ipon. Minsan siguro magtataka kayo, lalo ako kapag nagbibigay ako ng kung ano-anong advice. Bakit broad? Bakit daw ang lawak ng advice ko? Siyempre, yung mga ganyang kaso, greatly depends sa kung ano yung nangyayari sa buhay, yung specifics ng buhay mo. Hindi ko naman alam yung specifics ng buhay mo. Kaya hindi kita mapayuhan ng specific din. Di ba? Kaya, kunin nyo yung general idea as a general idea, tapos ilapat nyo yun sa buhay nyo. Ngayon, hindi ako magpapanggap dito para sabihin na madali magbawas ng expense at madali magdagdag ng extra stream of income. Hindi ko sasabihin sa inyo. Mahirap yung mga bagay na yon. Pero ano ba ang madali sa mundo? Ano? Wala. Wala namang madali sa mundo, di ba? Tsaka, nangangarap ka ng komportableng buhay. Tulad ko, ako pangarap ko yun, komportableng buhay. Gusto ko. Ako rin yun, pangarap ko rin. Diba? Actually, pangarap ko, hindi nga talaga yumaman. Talagang yumaman. Yung komportable, ma-afford mo yung gusto mo. Komportableng buhay. Magkaroon ka ng mga anak na hindi mo pinoproblema yung matrikula. Tama. Magkaroon ng medical emergency na hindi mo kailangang mangutang para dalhin siya sa ospital. Mabigyan mo yung pamilya mo ng magandang home environment kasi hindi kayo nag-aaway ng asawa mo sa pera. Tama. Yun lang naman din yung gusto ko eh. Wala akong ibang bagay na hihilingin pa sa labas nun. Ngayon, hindi madali yung bagay na yun, pero worth it yung bagay na yun para sa hirap na yun. Again, hindi ko sabihin, simple lang, ganito lang, buwasan mo lang yan, dagdagan mo lang, hindi. Mahirap yun. Pero maganda resulta ng promise. Imagine mo yung sarili mo na merong pamilya mapayapa na hindi nag-aaway. At meron kang malusog na pangangatawan. Meron kang enough na pera na kapag nanghihingi yung anak mo ng pamproject, hindi nagtataas yung boses mo. Alam mo yun? Simpleng bagay. Parang ang sarap-sarap pangarapin nun. Hindi siya madali, pero posible siya. There you have it, ladies and gentlemen. Si Ninong Rai. Palakpakan po natin. Thank you. Pero bago pa umalis si Ninong Rai, kailangan, siyempre, hindi siya alis na walang challenge. Oy! Siyempre, itong Ipon Cards Challenge natin. Challenge natin si Ipon Rai tuloy. Ipon Rai. Ay, bago yun Ninong Rai. Pwedeng bagong financial no? Ipon Rai. Ipon Rai. O, Ninong, Okay. alam naman natin to, di ba? Itong Ipon Cards, pipili ka ng isang card, titignan natin. Ito maganda, ito piliin mo. Ito, piliin ko to? Yan! Medyo Bagay to, kininong. Okay. Basa. Tingnan natin. Basa. Camera 2, paki-zoom dito para mabasa rin nila. Triple your waistline challenge. I-multiply sa 3 kung ano ang present waistline mo at ang sagot ay ang amount na iipunin mo at iuhulog mo sa ipon box. Example, 30 inches times 3 ay 90 pesos. 28 lang ako eh. Low waist. Sir, makikita mo na dyan yan eh. Yung waistline ko eh. Ang waistline, ano, 505 o 40? Hindi 500. 40. 40, oo. 40 times 3, 120. 120. Okay. 120 pesos. Okay. Yan. Diba? Masaya. Ihuhulog natin ngayon ulit sa Ipon Box. Ni Ninong Rai. Nanunukli ba yan, sir? Nanunukli ba yan? Hindi. Hindi, baldiitan natin. Hindi, sige. Ganto na lang. Ano? Ihuhulog natin. Kasi pag kaya mo, mas magandang maglagay ng ano dyan, higit dyan. Pero, siyempre, magandang ano to? Kumbaga, yan yung ano, sa palengke, Bin. Hoy. Hindi ganito yan, Bin, sa palengke. Pinapaganyan. Oo. Magandang beluhan na to, ito di yung ba? Ipon Box na bibigyan rin natin kay Ninong Rai. Yes. Ninong Rai na rin yan. Masaya to, ha? Actually, ang galing niyang product na yan kasi nakakapag-ipon ka, entertaining pa. Tapos medyo nilook forward mo pa sa sa umaga ba ginagawa yan? Sa gabi sa gabi, umaga. diba? Diba? Masaya yan. Maraming salamat. Maraming salamat, Ninong Rai. Uy, Ninong Rai, pakipromote naman yung ano mo. Channel ko? Oo, channel. Okay, paki-follow ako, Alden Richards. Oy! Alden Richards. Sorry. Nasaan ang dimple? Ay, nako, wag na. Hindi, sige, paki-follow na lang ako sa lahat ng social media ko. Ninong Rai, alam nyo na yan. Pati Friendster, meron pa ako. At ayun, maraming salamat. Maraming Sir. salamat. Thank you so much. Dahil ko natutunan, nag-enjoy ako. And napakaganda dito sa bahay nyo. Again, mabango. Hindi tulad sa bahay namin, mabaho. Again, Grabe naman. baka yung mga tao ay mabaho. Kasi pag uwi nila, hindi na mabaho. Oo, hindi bale. Pero ang importante, no, kailangan natin mag-follow kay Ninong Rai kung gusto niyo ma-entertain. At promise siya, nagbabawas na siya sa
pagsasabi ng mga hindi magaganda. Tama sa yun, channel niya. tama yun. At nga pala, no? Ano? Hindi ko alam kung kailan lalabas to, pero may vlog din si Sir Chinkitan sa Oo, channel natin. yeah. Oo, panoorin nyo lang. Abangan diba? nyo ako. Abangan nyo ako. Nagluto kami, kumain siya, nasarapan siya. Grabe, sarap talaga. Sinampalukang bangus. Uy, pero, Na walang sampalok. wala sa palok. Paano kaya umasim yon? Aha. Mga tao dito maasim kasi. Yes, mga friendship, thank you very much for tuning in. Tatandaan, parati ko sinasabi, no? Tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.